What's up? Musta mga solid nating viewers dyan, especially sa mga kapunan natin dyan na lagi sumusubaybay. So, pasensya na po kayo guys ha, medyo natagalan. Bago na sundan yung huling episode ng videos natin. Nakagawa ko ng videos dito, ilan, pero medyo natagalan bago natin magawa yung videos do. Well guys, gusto ko lang po kayong kumustahin. So, kumusta? Kumusta dyan sa South Korea ngayon? So, alam ko mainit ngayon, summer. Isa yan sa mga nagpapahirap sa mga EPS worker, yung grabe yung init. Kasi ang South Korea talaga, pag summer, talagang napakainit. Parang minsan masasabi mo mas mainit pa sa Korea kaysa sa Pinas eh. Kasi sa Korea walang mga puno. Literal na mga puro factory kasi. Pag winter naman, umuulan ng snow, malamig. Sadyang napakalamig naman pag sobra naman pagkaganon po. So yung iba, tulad ko, parang isa sa bansa yung South Korea na may pangit na panahon. Hindi gaya dito kahit papano, siyempre mag-aircon ka, mag-electric fan ka. Although may heater naman, pero pag summer talaga, grabe yung hirap sa trabaho, lalo sa trabaho namin, sa die casting, sa mga kagayang trabaho, shoutout. So bago lahat, kumusta guys? Kumusta yung pagiging isang EPS? So sa mga iba, kakaiba po yung videos natin ngayon dahil dati napapanood nyo ako palakad-lakad sa factory, mamamalengke, pupunta ng saan yun, E-Mart, pupunta ng Myeongdong, magsisimba, during working times, nagbablog tayo. So ngayon, eto, sa mga hindi nakakalam, nasa Pilipinas na po si Kabulol. So, isa lang talagang masasabi ko sa mga nagsasabi sa akin, Kabulol, sayang yung opportunity, E7 visa ka na. Ano ba yung nangyari? Bakit mas pinili mong my for good na lang? So bago ko umpisahan yun guys, maraming salamat talaga sa mga nanonood, sumusubaybay at nabigyan natin kahit papano ng konting motivation, na motivate sila, na inspired sila sa mga bahaging binabahagi ko bilang isang EPS factory worker nung nasa South Korea pa tayo. At medyo nakatulong naman sa iba nating mga kababayan na bubulo na naman. Dahil nakarating na po sila, yung iba sa inyo nandito na sa South Korea. So masayang masaya po ako doon at saka proud po ako sa inyo dahil nalagpasan nyo yung mga samot-saring pinagdaanan yung hirap, problema, financially, lahat, 'di ba? Oras, yung hindi na mabilang na effort ang ginawa nyo. So, maraming salamat po sa lahat ng nagtiwala sa mga videos ko na nakatulong po sa inyo. As a OFW, alam naman natin hindi po 'to panghabang buhay. Walang permanente sa mundo. Dumating siguro ako sa puntong talagang parang naramdaman ko na lang natapos na ako sa, 'di ba, pasipagan, pahirapan, na kailangan mayroon kang dapat patunayan. So, ang goal ko talaga kaya ako nag-abroad dahil kung nasubaybayan nyo yung mga videos na ina-upload ko, dumaan ako sa butas ng karayong bago ako tuluyang makarating sa South Korea. Sa pag-exam pa lang, talagang ang daming struggle, rejection ang pinagdaanan ko. Bata pa ako sa edad na 7 taong gulang, maaga na akong namulat sa realidad ng buhay. So hanggang sa, ayun, broken family ako, nanay ko lang ang kasama namin at nagpalaki sa amin lola ko. So, sa madaling salita talagang hindi maganda yung naging family background ko. Pero hindi naging dahilan yun para, yun nga, hindi tayo magpatuloy, hindi tayo lumaban sa pag-abot ng mga pangarap natin hanggang nag-asawa ko. To be story short, nagkaroon kami ng anak. So, yung mga sinulat ko yung mga bucket list na gusto kong makamit balang araw, yun nga, magkabahay, magkaanak, makapagbukod, makabili ng mga bagay-bagay na dati nakikita natin. So, natupad yun dahil kay South Korea. Kaya sa mga nandyan na sa South Korea, guys, ito lang ang masasabi ko. Kung dumadaan kayo, kasi marami akong nababasa, dumadaan man kayo sa kapag subukan ng buhay, struggle, rejection, failure, isipin nyo lang just one step closer ang mga yan to success. Kailangan natin pagdahanan yan. May mga problema sa mga kasamang Pilipino, presyo mayabang, piling pagmamana ng company, malapit lang sa kanya yung martilyo, ipapaabot pa sa kanya, yung parang feeling boss talaga. Maraming ganyan, yung iba naman yung hindi nagiinom, tapos biglang yayang uminom, pag hindi niyayang uminom, parang pag-iinitan siya ng ulo, kumbaga tawag dito yung pagkakaisahan daw siya. Maraming nagko-comment sa akin ng ganyan kung ano daw ang pwede nilang gawin. So isipin nyo lang lagi na hindi tayo pumunta o hindi kayo pumunta dyan sa abroad. Para sa mga yan. Isipin nyo na lang kasama yan sa mga bagay na kailangan nyo malampasan bago kayo makarating sa buhay o mga bagay na minimiti nyo makamit sa buhay nyo. Araw-araw, gawin mo lang yung trabaho mo, tapusin mo yung isang araw na ginawa mo yung dapat mong gawin. Huwag mong pansinin yung mga bagay na nasa paligid mo. Iyan yung mga sa mga distraction. So lahat ng bagay, isipin mo, hindi ka dadalhin ng Panginoon Diyos dyan sa kinatatayo mo yan kung hindi ka uunlad, kung hindi mapapabuti ang sitwasyon mo. Marahil isipin mo, laging parang ano natin yan parang training ground ng mga bagay na dumadating na-experience, nararanasan natin dyan sa South Korea. Hindi lang sa mga kalahi natin, pati na rin sa ibang lahi at sa mga Koreano na amo natin. Simula pa lang yan ng mga pwede ninyong maranasan.
Ako guys, dati nakikita nyo ako kahit linggo, walang pasok yung mga kasama ko sa trabaho, nag-overtime ako, tinitake ko yung opportunity. Kahit mag-isa lang ako sa company, may mga videos dyan. Dumaan yung pandemic guys, walang overtime, talagang may mga hinuhulugan tayo na mga kailangan natin bayarin dito sa Pilipinas, sa bahay, yung mga najujudik. Kinailanganin ko kahit bawal na mag-part-time. Nag-aerobite ako, may videos din ako dyan. Abang tulog yung mga kasama ko sa gisuksa namin sa company house, alas 4 ng madaling araw gigising ako. Iiwanan ko silang natutulog, maaabutan ko sila, nagpapahinga, nagre-relax, minsan gabi na rin. Yun ang ginawa ko, ilang buwan din yun, tinitiis ko. Talagang ganun talaga pag marami tayong responsible sa buhay. Pero hindi naging sagabal yun para marating ko kung ano yung naabot natin ngayon. Hindi po to pagmamayabang, not to brag but to inspired po. Ano po, ito po ay tunay na realidad ng buhay na nangyayari. Lahat ng bagay na pinaghirapan natin guys, hindi basta-basta mawawala. Kaya kung nakapag-abroad ka, lagi mo lang isipin, pag nakuha mo na lahat ng gusto mo, nakapag-bukod ka, nagkapamilya ka, tapos may ipon ka para makapagsimula ulit pag uwi mo ng Pilipinas, napakasarap pa rin na makasama mo yung pamilya mo. Kahit nakakaraos lang kayo sa pang-araw-araw, walang may sakit, nakakatulong ka, at higit sa lahat, wala kang utang. Napakasarap nagigising ka kasama mo sila. Despite sa laki ng sahod na pwede mong kitain sa South Korea. Alam mo, ang pera pwede mong kitain, pero yung oras na kasama yung pamilya, kahit may pera ka, hindi ka pwedeng bumili ng oras para managdagan yung time mo nakasama sila. Ano lang ang lagi natin tatandaan, isang beses lang tayong mabuhay dito sa mundo. Di ba? Maging ano lang tayo, makontento kung anong meron tayo. Dapat natin ipagpasalamat kung anong nasa harap natin. Huwag nating hanapin yung mga bagay-bagay na wala sa atin. Dahil kung ipagkakalob sa atin ni Lord John, ano man ang gawin mo, wala ka mang ginagawa, makukuha at darating sa iyo dahil nakalaan yun para sa iyo. If it's meant to be, it will be, sabi nga ng iba, di ba? So balik tayo dun sa journey ko sa South Korea. Ang tanging ano ko doon na gusto ko mangyari noon, mapatapos ko lang ng pag-aaral yung anak ko at yun na nga, nakapagpatapos ako ng kolehiyo, marine engineer siya, kailan lang siya nag-graduate last month, last week yata, hindi ko na maalala. So kasama ako, napakasarap sa pakiramdam na makapagpatapos ka ng anak na hindi basta-basta yung eskwela na pinasukan niya at yung kursong kinuha niya, samantalang nung panahon ko, gustong-gusto kong matapos ng pag-aaral, gusto-gusto kong makapasok sa isang paaralan na gusto ko, sa gusto kong course, hindi ko magawa dahil walang pera na pantustos kung ano man ang gusto kong kunin nung kapanahunan ko. Kaya sa mga nakakapanood nito, mga magulang, mga anak, mag-aral kayong mabuti hanggat may mga taong magulang na nagpapaaral sa inyo. Dahil higit kanino man, hindi nila yun basta-basta makukuha sa inyo po yan, dadalhin nyo yan abang pagtanda nyo dahil hindi naman habang buhay nasa likod nyo o nasa tabi nyo yung mga magulang nyo. So yan din dapat ang ipaintindi natin sa mga anak natin, sa mga nakakapanood. Dahil napakahirap ng isang OFW, magse-celebrate ka ng Pasko, magse-celebrate ka ng bagong taon, birthday, reunion, anniversary yung mag-asawa, iiwan mo yung anak mo, sanggol, pag-uwi mo, hindi mo siya kilala. Ilang buwan lang, balik abroad ka na naman dahil nakabakasyon ka lang. Pag-uwi mo na naman, kilala ka man pero hindi ka nila ganun ka-close, di ba? Napakahirap po talaga. Kaya kung nasa abroad ka, may ipon ka na, tapos tawag dito, kahit papaano wala kang utang, napapatapos mo ng pag-aaral ng kolehiyo yung mga anak mo, piliin mo ng mag-for good ka na. Dahil kailan ka magpo-for good pag may edad ka na. Yung iba, OFW, tumanda na, pag-uwi nila, marami nang nararamdaman sa katawan. Mayroon silang lugar na gustong puntahan, hindi na nila mapuntahan dahil nga hindi na kaya ng paa nila dahil mahina na. May mga pagkain silang gustong kainin nung nasa abroad sila, yun ang lagi nilang iniisip pag-uwi sa Pinas. Hindi na nila pwedeng kainin dahil bawal na, dahil may sakit sila. So yun ang dumating sumagi sa isip ko. Kaya sabi ng iba, bata pa ako, ang aga kong nag-for good. Siguro blessing in disguise na rin dahil maaga ako nag-asawa, maaga ako nagkaanak. Sa edad kong 41, nakapagpatapos na ako ng kolehiyo. Partida, may K to 12 pa yun. Dapat sana nagtatrabaho na sana yung anak ko. Di ba? So hindi, pinag-aral ko siya, pinagtapos ko siya, kahit pa magte-training pa siya. Achievement na rin sa amin yun ng asawa ko dahil hindi talaga biro sa panahon natin ngayon na makapagpatapos ka ng anak sa kolehiyo. So yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo, ito lang ang buhay ko na meron ako ngayon. Yung perang dinala ko, inilagay ko talaga sa tama, pinaikot natin. May mga dumadating man sa atin ng mga konting mga bayarin na nakukuha naman natin sa awa ng Diyos sa mga discarding ginagawa natin sa hustle na siya nga pala, nagbabuy and sell tayo ngayon. Pakipollow po yung page namin, Mac Motorcycle Trading. Legit po yan, may permit na rin po kami. So yung mga kabulo natin dyan na nais magregalo, magbigay sa mga airpot nila, sa magulang nila, mapatatay, nanay, asawa, kapatid. So pwede nyong mag-PM po kayo sa akin kung malapit lang kayo rito, bibigyan ko po kayo ng magandang discount. So kahit anong motor po yan, TMX Alpha, Honda Click,
Aerox, kung pwede natin bigyan ng ADB o basta mag-PM lamang po kayo. Andyan yung mga available na motor na binebenta natin sa Mac Motorcycle Trading po. So, shoutout po sa lahat ng mga nakakapanood ngayon nito. Talagang gusto ko po magpasalamat sa inyo. Sana ma-inspired kayo sa mga bagay na ibinabahagi ko. At the same time, may mapulot kayo dahil tapos na tayo dun sa pagalingan, pasipagan na dapat may patunayan tayo. So feeling ko sa sarili ko ngayon, tapos na ako dun dahil may napatunayan na ako sa buhay ko ngayon. Ini-enjoy ko na lang yung oras ko kasama yung asawa ko kasi di rin biro yung 13 years tayo sa South Korea, naka 3 years tayo sa Saudi. So almost 16 years ako nawalay sa kanila. So kahit na ganito, medyo masakit man sa bulsa, pero busog ka naman na umaga, araw-araw makasama mo naman ang pamilya mo. Kahit nakakaraos lang kayo sa isang maghapon, nakakakain kayo ng 3 beses, walang may sakit, yun ang pinaka-importante at wala kang utang. So yun, sapat na sa akin yun. Nakakasimba tayo every Sunday na kasama sila. So yun po talaga yung nahanap ko nung nasa ibang bansa tayo, na nasa South Korea po tayo. Ang lungkot ng naging buhay natin doon. Pero tsinaga natin sa awa ng Panginoon. Alam ko, hindi niya ibibigay sa akin, hindi niya ilalet go na makauwi ako kung hindi pa talaga tamang oras. So sa palagay ko, kaya nangyari yon. May video din tayo doon, sumakit yung likod ko kaya napauwi ako ng maaga. Dapat etong June pa lang talaga ako uuwi, pero napaaga lang. Siguro may plano rin si God para doon. Yun na lang iniisip ko. So again, tiyagaan nyo lang pagdating ng araw. Masasabi nyo rin sa sarili nyo, mission accomplished, job well done. Nagawa nyo yung dapat nyong gawin. So wag masyadong hangarin na maraming pera. Wag nyong hangarin na habang buhay nasa abroad kayo. So masarap sa Pilipinas, wala ka lang utang, basta marunong ka lang makontento kung anong meron ka at huwag mong hanapin yung wala ka. So that's it, yun lang. Shoutout sa solid mga viewers natin dyan. Ikaw nanonood ngayon, alam mo kung sino ka. So ingat, God bless us all. Advance pala, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. Nanay na naging tatay, lola na naging tatay, kuya na naging tatay, ate na naging tatay. So Happy Father's Day po sa lahat ng mga dakilang ama't ina po dyan. So yun lang po, mabuhay po tayong lahat. So maraming salamat po, napakabuti ni Lord.